Pilipinas, ang oras po 6:41. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang ligaw ako dun. Usapang Legal. Ang itim ko, tingnan na. Kumusta po kayo ngayong araw ng Tuesday? Ika-24 na pala. Isang linggo na lang pala naiiwan para sa buwan ng June, no? July na, anniversary ng RH. Pagkatapos, Pasko na naman. Anyway, maganda po ang ating talakayan tonight, ano? Dahil pag-uusapan po natin ay common na problema ng ating mga kababayan na merong pagmamay-aring lupain, no? Kadalasan, ito yung, halimbawa, may mag-i-squat, meron naman na hindi namamalayan na tatayuan or nasasakop yung kanilang yung kanilang portion ng kanilang lupa. Yun yung mga boundary disputes, yun yung mga encroachment. Uy, yung muhon, lumakad papunta dun sa malapit sa kwarto. O kaya naman, hindi man muhon ang lumakad, sadya lang, no, na nasakop. Or yung iba naman po, hindi man lumakad yung muhon, hindi man sinasadya, inatayuan po ng nasakop yung bahagi ng kanilang lupa. At yan po ang susolusyonan or i-discuss natin tonight. Usapang Legal. Kaya naman kapag kung meron po kayong questions, may kinalaman sa ating talakayan tonight, 0919-282-6485. Pasensya na kayo, no? Balik po ako sa mas dahil ako po ay inuubo sinisipon. Baka makahawa ako ng ibang anchors. Mahirap na. Kasalanan ko ba kapag merong inubo sinipon na naman dito sa amin. Anyway, I hope you're hearing me clearly. Pag-uusapan po natin tungkol sa property na sinasakop o pinagtayuan, ng pinagtaniman, pinagtayuan ng structure ng ibang tao. Kapag ganito, ano nga ba ang pwede mong gawin? Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Syempre pa, pwede na po kayo magpadala ng mga questions, no? 0919-282-6485 o kaya naman po sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube o kaya naman sa DZRH News Facebook page sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube, DZRH News sa ating Facebook at DZRH News Television sa ating Facebook Live pa din. Usapang Legal. Ang ating pong topic ngayon ay nag-ugat dun sa padalang question ng isa nating tagapakinig dahil ang tanong niya, may property po ako, pinagamit ko sa mga pamangkin ko habang nag-aaral sa Manila. Bali ako na po nagpapaaral sa marami sa kanila at habang nag-aaral sila at walang trabaho, doon sila para na din may nag-aalaga sa bahay. Ako naman ay naging citizen na sa ibang bansa kaya hanggang sa mga apo ko sa pamangkin ay doon na din tumira. Pero may isa akong pamangkin na hindi na po umalis ng bahay. At dahil lagpas 20 years na akong hindi nakakauwi, na ngayon ko lang nalaman na nagpatayo na sila doon ng 3-story building na ginawang paupahang apartment. Ngayong retired na ako at wala na pala akong mauwian sa Pilipinas. Kanila na daw po ang property dahil sila na ang nagbayad ng buwis at nagpagawa ng building. Tama po ba iyon? Usapang Legal. Ang hawak daw niyang kasulatan ng pagmamay-ari ay deed of sale ng tiyahin niya na original na may-ari ng lupa at tax declaration na nasa pangalan na niya. Thank you very much and I hope you are watching tonight. Usapang Legal. Okay, kapag po ganito, napaka-relevant po sa ating talakayan tonight yung characteristics, paano ba hinawakan, paano ba nag-construct, yung nag-build, paano ba nag-build ang isang tao, yung ibang tao dun sa property mo. So relevant po sa ating talakayan yung usapin ng builder in good faith, builder in bad faith, o kaya naman po ay owner in good faith at owner in bad faith.
no? Ano sino nga ba yung builder in good faith, no? Ang pagiging good faith po ay pinapalagay, no? Generally, pinapalagay ng lahat ng tao na nagbi-build ay in good faith. Para mapatunayan na in bad faith ang isang tao, kailangan po ng isang matibay, malinaw na ebidensya, no? Na ang taong ito ay meron talagang intensyon na makakamkam, no? Dahil alam niya na hindi siya ang may-ari ng property at wala siyang pahintulot mula sa may-ari nito, pero nag-build pa din siya doon. Ayan. Usapang Legal. Pag sinabi po nating builder in good faith, either pinayagan siya ng nagmamay-ari ng property na magtayo ng structure o magtanim ng kung ano crop sa isang property, or akala niya, in all honesty, naniniwala siya na kanya pala yun, although nagkamali siya, no? So akala niya tama siya, nasa lugar siya ang may-ari nito, indeed may pagkakamali. Maling akala. Usapang Legal. Ayan. So kapag ka po maling akala lang, hindi siya itinuturing na in bad faith, at may kanya-kanya pong karapatan, na napipertain kung ito ay good faith or bad faith builder. Kasi kapag ka po in good faith, ibig sabihin in all honesty, naniniwala siya na kanyang property, kaya niya tinayuan ng structure dito. Aba, meron po siyang karapatan na ma-reimburse, sa kanyang nagastos, ipinatayo doon. Usapang Legal. Ayan, meron pa pang ibang mga karapatan na tatalakayin po natin, dahil ika-classify po natin para mas malinaw. Anyway, maaari po ninyong i-share ang ating talakayan tonight, ating discussion. Pwede pong i-share para po marami pa ang matuto sa ating topic tonight. Magandang gabi sa iyo, Maricor Angeles, Florence Regalo sa Pili, Laguna, Violeta, Montecalvo, Zambrano. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Violi, Kenneth Arevalo, si Eduardo Narvaez, Nympha Sarmiento. Happy birthday daw kay Manang Bebeng. Magandang gabi sa Yugael, Mika Bautista, si Senaida. Ay, meron siyang question si Mika Oliveros Bautista yung tungkol sa right of way na nasa bakuran. Zoraida Falorina, Ging Olesco, Raul Destacamento sa Sorsogon City, gayon din Daddy Roel Resyo. Magandang gabi daw at paalala sa lahat na magdala ng mga pananggalang sa ulan. Uso po ang sakit. Tama kayo. Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, Mami Belen Rivera, Jericho Ferrer, Rexon Fernandez ng Cuyapo, Nueva Ecija, Mirna de la Cruz, Steve Tanad, Josephine Garimbao at Jerry Sumagaysay. Gayon din sa iyo Kathy Texon, Eduardo Narvaez, Elmer Bendol at Tita Ami Miraflor Garcia. Nanonood din sa atin mga taga Angeles Council. Salute from BOS Muntinlupa, Alan Navarro at Jerry Sumagaysay. Thank you very much. Usapang Legal. Nanonood din po sa atin Erlinda Dionio, kayo din Branchi Pacheco Ilaw ba yun? Hindi ko mabasa. Roca Singh surname niya. Tingting Hinautan at Adelante Celerino. Magandang gabi. At Mami Belen Rivera, Luz Viminda Concepcion at ito nanonood din sa atin Miss Charo Abraham Edison Capil at Teens Oral. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Sa atin pong pagbabalik, tatalakayin po natin yung sagot dahil in general, binanggit na po natin yung in good faith at in bad faith. Binanggit na natin na in good faith, walang kamalayan na may depekto sa kanyang pinagtatayuan, or ibig sabihin na hindi siya aware na hindi pala kanyang property, na nag-exceed na pala siya. Pero in bad faith ay aware siya, and yet pinagpatuloy niya ang pagko-construct dahil may intention siya na makalamang, ano nga ba ang mga karapatan nila? Yan po at iba pa sa atin pong pagbabalik dahil Melvin Cabato ng Pasig City at Marco, tatalakay natin ang sagot sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama sa... Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal.
Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal kasama panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin karapatan ng builder in good faith at karapatan ng builder in bad faith. Ano nga ba ang maaaring mangyari sa isang taong nagpatayo ng bahay sa hindi niya lupa? Depende po ito, no, kung paano at sino ang nagpatayo ng nasabing bahay. Kung ang nagpatayo ng bahay sa lupa ng iba ay isang builder in good faith, no? Dalawa po ang maaring kalabasan. Una, maari kunin ng may-ari ng lupa yung bahay, ariin niya na, no? Yung bahay na ipinatayo ng ibang tao sa kanyang property. Subject po, no, doon sa reimbursement ng nagastos doon sa bahay, no? O ikalawa, maari naman po, no, na sabihin na, oy, dahil mas malaki ang value ng structure na pinatayo mo dyan sa lupa ko, bayaran mo na lang yung property ko, no? Para sa iyo na din yung lupa dahil hindi mo naman mabubuhat ang bahay mo, hindi ba? Usapang Legal. Kapag ka naging option po na may-ari na, oy, ikikip ko na lang itong bahay na pinagawa mo, kailangang bayaran agad, no? Of course, depende ito sa agreement. But then, nagkakaroon po kasi ng right of retention itong nagpatayo ng bahay o yung builder in good faith. Ano bang ibig sabihin ng right of retention? Ang right of retention po, no, ay yung karapatan ng builder in good faith o yung nagpatayo ng property na mabayaran mo na siya bago siya umalis. So hangga't hindi na babayaran ni landowner yung value ng bahay, may karapatan pa siyang gamitin at tumira doon sa property na doon sa bahay or structure na ipinatayo niya sa property ni landowner. Usapang Legal. Yan. Ang builder in good faith po ay isang tao na kung buong akala nito ay kanya talaga ang property. So ibig mong sabihin para mapaalis, no? Para mapaalis ni landowner ang isang builder in good faith, dapat mabayaran muna niya, no, yung halaga ng ipinatayo na bahay o structure sa kanyang lupa. Usapang Legal. Take note po ha, good faith is always presumed at kailangan po ng clear and convincing evidence of bad faith. Hindi po kasama yung sa bad faith yung honest mistake o yung lapse in judgment. Ano ba yun? No? Pwedeng ay nagkamali ng pagsusukat, no? Kaya ganon. Pero yung binuhat ang muhon at pinalakad, no, para mapalaki ang area niya, yun po ay in bad faith. Obvious na obvious dahil may intensyon na kumita, makapanglamang, magnakaw ng lupa ng iba. Usapang Legal. Ayan. So doon po sa texter natin, ano po ba? Pinayagan po ba ninyo, no, na magtayo ng bahay sa inyong property? Which I assume is hindi po ninyo pinayagan. Bakit kanyo? Kasi ang sabi niya sa kanyang message, lagpas 20 taon na siyang hindi nakakauwi at ngayon lang niya nalaman na nagpatayo na doon ng 3-story building. Ang tanong ko ngayon, sino or alin doon ang mas mataas ang value, ang lupa o ang ipinatayong structure? Kasi yung lupa, tumataas po ang value, yung structure, bumababa yan habang tumatagal. Hindi po ba? Usapang Legal. Ngayon, kung tutuusin dahil pinatira lang siya doon at yung pamangkin ninyo, kung tutuusin dahil alam niya na hindi siya ang may-ari at ito ay common property para sa inyong mga pamangkin o mga apo, maituturing po na builder in bad faith ang inyong pamangkin, no? Dahil bakit ka magpapatayo ng isang concrete na structure o konkretong structure, ginawa pang business yung doon sa property mo, no? Maituturing na in bad faith. Maliban na lamang kung again, meron kayong pahintulot o kaya naman ay tinolerate nyo po ito at despite the construction, hinayaan nyo, pareho lang kayo noon. Usapang Legal. But then again, iba po ang nag-ooperate kapag sa mga
in bad faith. Bakit kanyo, no? Kapag ka po in bad faith ang isang builder, no? Ang karapatan po ng owner ay hilingin ang demolition, no, ng structure, no? Pwede niyang i-demand ang demolition ng structure at i-restore sa original na sitwasyon o itsura yung property, i-restore sa original, ibalik sa original na condition. At syempre yung forced acquisition, no? Kung halimbawa ay ayaw mo na talaga, bilhin mo na lang ito, no? Wala bilhin mo na lang ito, no? Dahil mas mataas naman yung value ng building mo, or meron pong pwedeng i-charge ng renta, no? I-consider na yung bahay diyan, yung pagtayo mo diyan ay rumirenta ka doon sa property ko. At syempre, yun pong damages. Usapang Legal. Ang sinasabi po ng civil code, no? Yung necessary, kinakailangan na expenses for the preservation of the land ay dapat po mai-reimburse. Pero ito, hindi siya necessary, no? Para sa maintenance and preservation. Dahil ang ginawa, pinatayuan ng bago, hindi naman for maintenance and preservation, hindi po ba? Kasi maaring ma-preserve ang lupa kahit walang structure, no? Yung halimbawa, binayaran ng amilyar. So yun po, pwede yung ihingin ng reimbursement. Pero yung pagpapatayo ng bahay, I don't think na kailangan ninyong bayaran yung value ng bahay. Because again, no, kung in bad faith ang builder at hindi naman po ito necessary expense for the preservation of the land, walang rason para i-reimburse ninyo siya sa kanyang expense. Usapang Legal. Kaya yung mga mahilig magkam-kam patayuan para kunyari later on para wala nang choice si uncle, si tito, si tita, no? Si mama, si ate, no? Para akin na ito. Magtanda po dapat ito, magsilbing leksyon para sa kanila dahil, no, yun na yung parusa ninyo, 'di ba? Na tinatayuan nyo, gusto nyo makalamang, kaya ito, wala dapat na maging reimbursement. Usapang Legal. Ayan, so wala rin pong right of retention for the necessary expenses, no? For the reimbursement of necessary expenses, no? Ibig pong sabihin, kung hindi mabayaran ni uncle, yung mauyanan ni uncle yung ibinayad sa amilyar, yun lang po ang pwede niyang gawin, ano? Kung hindi mauyanan ni uncle yung bayad sa amilyar na ibinayad na nitong pamangkin, assuming binayaran ng amilyar, wala pong right of retention. Hindi pwedeng sabihin na, hindi kami alis dito, bayaran mo muna kami. Hindi po ito nag-ooperate for builders in bad faith. Usapang Legal. Diba? No? Kaya dapat ay maging silbing leksyon. Ayan. So, para sa ating texter, yun po ang sagot natin sa inyong tanong. Ayan. Thank you very much. Mirna de la Cruz, magandang gabi sa iyo. Gayun din Dins Osal at yung iba pang nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Si JR, magandang gabi sa iyo. Pasensya na. Yes, sinisipon ako kaya kailangan ko magmask. Mahirap naman na makahawa ako sa iyo, sa iba, no? Jerry Sumagaysay at Valentina Milena Poncha. Felix Falcotelo, gayun din sa iyo. Jerry Cornista, sabi niya tinulungan na, pinatira na, inangkin pa. Di ba may mga ganun tao talaga? Si Dante Reyes at Marilu de Guzman. Ay, na-miss kita, Miss Marilu. Maricor Angeles, magandang gabi. Okay, sabi na Kenneth Reval, yung kamag-anak pa talaga ang napakasama. May mga ganito mga pagkakataon, di ba? Sila kasi sila yung nakakaalam ng sitwasyon ng property ninyo. Usapang Legal. Mas malaki ang tsansa na makagoyo ang kamag-anak dahil sila ang nakakaalam ng mga personal circumstances ninyo. At syempre kapag kakamag-anak, merong pagdadalawang isip ba kung ay kakasuhan ko ba ito, pamangkin ko ito, kamag-anak ko ito, nakakaawa naman. Andyan yung mga di ba? Yung mga pakiusap, no? Dahil kamag-anak. Jody Zay, Riquez Soriano, magandang gabi, and Aunt May Jam. Sabi niya, kumusta po ang lahat? Na may maayos at ligtas
lalo na't na sa mga kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Thank you very much. Okay, next question po natin. Ano po ang saan po pwedeng pumunta? Yan, screenshot po yan ha, kaya yung mga wrong spelling, kung ano man ang pagkakasulat, jejemon. Yan na po yun. Saan po pwedeng pumunta pag nagpasukat ng lupa? Deed of sale po yun. Lang ang hawak namin. Pirmado naman ang nagbenta, tinanggal ang muhon at pumasok sa lupa namin. Okay. Kapag ka po ganito, may jurisdiction po, kapangyarihan po ang barangay na tulungan kayo sa mga property dispute. Ngayon, kung ang sinasabi po ninyo ay pagpapasukat, kailangan po ninyong mag-engage ng geodetic engineer o yung lisensyado, accredited na geodetic engineer para reliable at kapanipaliwala ang inyong sukat or survey. Kapag ka po ganito, pwede po ninyong pag-haharapin po kasi kayo sa barangay no? Pag-haharapin kayo sa barangay, i-request po ninyo sa barangay na magkaroon ng joint survey. Anong ibig sabihin nito? Na kayong dalawa, no? Share kayo, no? At i-determine para wala nang masyadong dispute pa na ito yung pinagkasunduan yung dalawa, kayong dalawa or with the assistance of somebody else na mag-engage ng geodetic engineer at para i-determine yung boundaries. And I hope masisettle po ito sa barangay level. But just in case, hindi sumipot sa barangay, isa po sa option ninyo ay magpadala kayo ng demand letter. At pag hindi pa rin tumupad, dinedma pa rin, pwede na po kayong dumulog sa korte. Usapang Legal. Next question please. Ano po ang karapatan ng isang taong nagtayo ng bahay sa lupa na pag-aari ng kanyang tiyuhin na matagal nang nailit ng bangko na pinagsanglaan? Ang bangko naman po ay pinagsanglaan ay nagsara na. Ang pamangkin po ay binayaran ng milyar kahit wala sa kanya ang original na titulo. Usapang Legal. Wala na. Charge to experience na lang. Lesson learned. Unang-una, bakit ka nagpatayo sa property na hindi mo pagmamayari? Pangalawa, matagal na pala itong nailit ng bangko. So, ibig sabihin, kung matagal na itong nailit ng bangko, ang pagmamayari nito, either sa bangko, dahil usually binibili nila yung property, sumasali sila sa auction, or kaya naman ay doon sa bagong owner. Ngayon, no, pwede kayong mag-request na lang na sabihin nyo sa may-ari kung within the redemption period pa, 1 year po ito, no? Pwede nyo sabihin na uncle, auntie, tita, tito, tubusin ko na lang. Tubusin ko na lang tapos sa akin ka na lang may utang. Pwede mong gawin yon. No, pero kung halimbawa nag-lapse na yung 1 year redemption period, sorry ka, charge to experience, wala ka nang makukuha ni singkong duling. Usapang Legal. Next question please. Pwede po bang gamitin ng kapitbahay ko yung wall ko bali hindi na po sila nagtayo ng dingding at ginamit na lang nila yung wall namin? Ayan. Ito ay yung tinatawag na sa civil code at saka sa ating local, not local government code, sa ating national building code. Ito yung tinatawag na party wall. Hindi party na pag-aanohan na. Hindi yung party na disco o sayawan o inuman o kantahan na. Ang tawag dito ay party wall. Sa National Building Code po, meron pong minimum requirement yung mga group dwellings. So, ano yung ibig sabihin nito? Diba meron mga duplex? Diba? Meron ganyan. Meron po mga, pag duplex ganyan, ibig po sabihin, kayo, co-owners kayo nung wall na yun. Kayong dalawa. Yung sa parte mo, parte din niya, pero obligado kayo na i-maintain ito at share kayo sa gastos. Usapang Legal. Pero kung halimbawa po, ito ay bahay, nagpatayo ka, nauna ka na. Pagkatapos ay dumating, nagpatayo ang kapitbahay mo or nag-extend siya ng kanyang bahay, ng kanyang structure. Sa halip na magpagawa siya ng wall niya, dinikit na lang sa inyo dahil sayang pa din. Di ba? Sayang pa din yung mga gastos. At the same time, para mas malaki yung portion niya,
may problema po dito. Bakit? Kasi ang sinasabi po sa National Building Code, yung pong dwelling location, na meron po siyang requirement na not more than 80% doon sa inside. Ibig sabihin, meron pang portion, no, sa gilid na hindi mo isasaga dapat yung pagpapatayo mo ng bahay. Hindi yung 80 square meters ang lupa mo. For the entire 80 square meters, yun ang bahay mo. Hindi mo pwedeng sinasabi po sa National Building Code, yung dwelling shall not occupy more than 90% of a corner lot and 80% of the inside lot, no? So meron po talagang specific requirement ang batas pagdating sa mga pagitan, no? That way, no, kung sakasakali po yung aircon, yung anong tawag doon, yung sa ano ng aircon, hindi lalagpas dun sa kapitbahay, yung alulod hindi pupunta doon sa kapitbahay para meron pa pong allowance. Usapang Legal. Kahit nga po sa mga pagtatanim ng puno o kaya naman ng yung mga halaman, kahit yung mga flowering plants, meron din pong mga specific requirements ang batas na dapat 2 metro ang distansya, no, mula doon sa boundary. Ayan. Usapang Legal. By the way, going back, no, kapag po, ito na lang. So, i-next muna natin RHTV. Yan. Ano po ba ang pwedeng gawin sa kapitbahay ko na nagpasira ng pader na pinagawa ko? Bali, wala naman pong problema yung ginagawa pa lang yung pader nung January. Pero pag uwi namin probinsya nung Holy Week, sa kanila giniba. Kasi lagpas daw po at nasakop nasakop ang lupa. Usapang Legal. So ang kwento, nagpatayo sila, nagpapader. So, pwedeng pader, bakod. Pagkatapos wala namang problema, aware si kapitbahay na nagpapagawa ng pader o nagpapagawa ng bakod. Ngayon, yung wala sila sa kaginiba dahil nag-exceed daw or nag-encroach sa property ng kapitbahay. Kapag ka po ganito, kailangan po ninyong dumulog sa barangay at imungkahi i-suggest po ninyo yung joint survey. Padala kayo ng demand letter, no, to pay the amount of the damage, no? Anong ibig sabihin nito? Ang gastos sa pader, pagpapatayo ko ng pader, 50,000 piso, ganun ba ang value? No? Hindi ko po alam, may pasensya na kayo. Gumastos kayo ng 50,000 pesos sa pagpapatayo ng pader, no? Including labor. I-charge po ninyo yung amount ng damage, no? Yung halaga ng nasira o sinira nila. At syempre, kung hindi pa rin magmamatigas, pwede po kayo mag-file for damages. Pwede din po, kung hindi pa natatapos ang pagtitibag, mag-TRO po kayo. Yan. So, kung sakasakali pa rin, no? Matigas pa din, malicious mischief, no? At ang parusa po dito ay depende po. Hanggang 30 days lang ang kulong, pero ang fine ay depende po sa kung magkano ang halaga ng pinsala. Usapang Legal. Sabi ni Rosalinda Lozano, parang kapitbahay ko yung parang kapitbahay daw niya, no? Alin doon? Danny Dacer sa daw siya nanonood sa Google. Magandang gabi, Marlene Beno, John Paul Atuan. Magandang gabi si G. Clodove at si Alan Lona. Magandang gabi. Sabi niya, magandang gabi po. Watching dito sa barangay Alobo, Daraga, Albay. Magandang gabi po sa iyo. Rexit Estorninos. Magandang gabi. At mga mga Namilos Inor, magandang gabi. Iton Bulalayaw at Janet Montefalcon. Alan Leona, Nora Francisco, Branchi Liao at Titing Hinautan. Magandang gabi po sa inyo. Wilson Aldea, magandang gabi sa iyo. Usapang Legal. May question pa ba tayo, RHTV? Wala na. Okay, ipagpapatuloy po natin dahil si Wilson, sabi niya, good evening po, Attorney Rimay, I'm back. Kasama ko pa din, tatay ko, 93 years old, naging busy lang ako sa estate tax amnesty. Sumakit ang ulo ko sa pagpila sa BIR. Thank God, nakabayad din ako last minute. Congratulations sa iyo.
Okay. Si ma'am, paano po ba kung may pumasok sa loob ng bakod namin, hindi nagpaalam sa may-ari, tapos nagsukat sa loob ng lupa nang dahil may claim sila? Pwede po ba idemanda ng trespassing? Yes, pwede po ninyong gawin iyon. Usapang Legal. Ireklamo po ninyo sa barangay. Kapag ka po ganito, awayang magkakapit-bahay, pwede po ninyong idulog sa barangay. Yun po yung pinaka madali at safe na gawin ninyo. Usapang Legal. Kung halimbawa po wag po ninyong, halimbawa kayo ang naka-experience nito, kapitbahay ninyo nag-exceed yung kanyang pinapatay yung bakod, kumain sa lugar ninyo, sa poder ninyo, wag po ninyong gigibain on your own, no? Bakit kanyo? Kasi pwede po kayong kasuhan. Wag po kayong magbibigay ng dahilan o ground para mabalikan kayo. Sa halip na nasa inyo na ang bola, nakaano pa kayo, na maiisahan pa yata kayo dahil kayo ay merong violence involved. Kasi pagka pinagiba nyo po, di ba, merong damage to property. So, kriminal na kaso na po ito, no? So, ang pinakamaganda po ay dumulog sa barangay. If you suspect an encroachment, magpa-survey, mag-joint survey po kayo. Barangay ang solusyon. At kapag ka po, hindi pa rin natatapos ang issue, pinakamainam po na dumulog kayo sa korte. Wag po nating ilalagay sa ating mga kamay ang batas. Usapang Legal. Facebook ni Roy, nanonood sa Laguna, at Marilu de Guzman. Okay. Magandang gabi, Angelina Palekbar. At if you have more questions, Ping Yong C. Magandang gabi, Felix Falcotelo, Valentino Milana Poncha. Sabi niya, tinulungan na nga, pinatira. Bakit inaangkin pa? Totoo. Marami po kasi mga ganong tao, tinulungan na, binigay mo na yung kamay, ang tawag doon, binigay mo na pinakain mo na sa palad mo, pati kamay, kakainin pa, di ba? May mga ganon po mga tao. Kaya, napakahalaga po, na kapag ito pala yung tip ko sa inyo, kapag po halimbawa, magmamagandang loob kayo, lalo na sa kamag-anak, make sure na lahat ng ito ay documented. Huwag po kayong matatakot, mahihiya, kasi jahe naman kamag-anak, Yung mga take note po ang mga kamag-anak ang kadalasang nananambling. Dahil okay lang yung si ate, okay lang yung si kuya, okay lang yung si insan, okay lang yung si tita, si tito, okay lang yung si nanay at tatay, okay lang yan, mabait naman sila sa akin. Patatawarin ako niyan, di ba? Usapang Legal. Hindi po ganon. Kapag may patitirahin kayo, sulatan tayo, kahit chip lang, pabayaran nyo. Maglagay din po kayo ng mga stipulations na, hindi ako pumapayag. Pwede po kasing maglagay kayo na, patitirahan kita, you maintain the house, pero wag kang mag-i-introduce ng mga major improvements at kung mag-i-introduce ka dyan, your own expense. Walang reimbursement kapag ka ikaw ay aalis na. Lagyan nyo din po ng term. At ito po, napakahalaga. Wag po ninyong papayagan na kung sakasakali, magbabayad siya ng amilyar. Pagkatapos later on, sa pangalan niya is ibabayad yung tax declaration, wag po kayong papayag nun. Kung may special power of attorney, ang special power of attorney, authorize silang to pay on your behalf. Wag po ninyong hahayaan na baka napaka-general, couch in a very general term yung inyong special power of attorney na ilipat na pala sa kanyang pangalan. Yung tax declaration, naku, lago tayo dyan. Usapang Legal. Sa ating pong pagbabalik, meron pa rin po tayong mga questions at i-scroll ko pa rin po yung mga questions ninyo dahil medyo mahahaba yung iba para din po masagot ko. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po DZRH
Usapang legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin yung mga builders in good faith at in bad faith. Meron pong question dito si Manet, sabi niya, Cadena, sabi niya, saan po ang office niyo sa Quezon City? Wala po akong office sa Quezon City. Nag-opisina po kami dito sa DZRH, second floor ng aming building dito po sa Pasay. Tabi po kami ng Stars. Nakita niyo po ba yung Star City? Hindi po doon. Nasa tabi lang po noon. Okay. Okay. Meron pong si Ma'am Rosalinda Lozano, yung kapitbahay niya, namumroblema din siya, parang ganoon din. Ask ko lang about sa pagpirma ng waiver. Ito si Manat Cadenas. Sabi niya, pagpirma ng waiver, need ba ng authorization ng mga kapatid? Kasi ang mga nagpirma, yung pinakabunso lang, 6 sila magkakapatid. Pero nasa legal na sila na edad na nagpirma. Actually, kapag ka po pipirma, kung sino po yung nagwi-waive, sila po lahat dapat ang pipirma. Hindi po isa lang. Dapat ay ay present ang lahat doon sa document, yung mga nagwi-waive ng karapatan. Usapang Legal. Flash Report. Flash Report! Bago po tayo magpatuloy, isang minor de edad sugatan sa pamamaril ng riding in tandem sa Taguig City. Mga suspect patay matapos mabaril ng mga responding police. RH27 Noche Cacas, magandang gabi sa iyo kahit hindi kagandahan ang balita mo. Attorney Rina, yung namaril doon sa dalawang suspect ay isang bystander na may dalang baril na tempuhan niya itong insidente ng pamamaril kung saan yung biktima na minor de edad ay dinala sa ospital habang itong dalawang suspect na riding in tandem, ang isa dito ay dead on the spot habang yung isang riding criminal dinala sa ospital pero dead on arrival. Nangyari yung insidente ng pamamaril, pananambang dito sa may General Luna Street sa Barangay Tuktukan sa lungsod ng Taguig. Sa ngayon, dumating na rin dito yung mga taga Scene of the Crime Operative Susoko at nagsasagawa na ng investigasyon o aspect of investigation. Kaugnay nga dito sa pamamaril, kinordo na rin itong General Luna Street. Walang nakakadaang motorista dahil dito sa nakabulagta pa itong isang suspect na riding in tandem. Yung kasamahan niya ay dead on arrival naman sa ospital. Samantala, Attorney Rina, singit ko na lang din, inihintay na lang din ng taga-DMW at OWA maging itong mga kinatawan ng bawat ahensya ng pamalaan. Itong pagdating ng 31 OFWs na galing sa Israel, Palestine, Qatar at sa iba pang lugar. 31 sila ngayon at kasama ni Secretary Hansa Leo Kakdak, itong ng DMW, itong 31 OFWs at dumating na rin na dito sa NAIA Terminal 1 sa lungsod ng Pasay yung pamilya nitong mga OFWs at sasalubong naman sila pagdating. Any moment from now, Attorney Rina, lalapag na yung eroplano na sinasakyan ni Department of Migrant Workers Secretary Hansa Leo Kakdak at 31 OFWs dito sa NAIA T3. Okay. RX27, nagsikaka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Narinig po ninyo report ni dalawang magkasunod na report ni RH27 Noche Cacas kaugnay sa minor de edad na sugatan sa pamamaril ng riding in tandem sa Taguig City at yung mga suspect daw po ay patay matapos mabaril ang mga responding police. Samantalang 31 OFWs ang nakatakdang lumapag dito sa NAIA anytime soon. Mga repatriate po ang mga ito. Usapang Legal. Okay, si Manet Cadenas, ask ko lang about sa pagpirma. Okay, nasagot na pala natin yan. Ito, good evening po, attorney. Paano kung nawawala yung titulo tapos nalaman na lang po na sinangla o ibinenta, hindi pa na-i-report sa LRA yung pagkawala ng titulo? Unang-una, kailangan po, tinalakay natin yan last Thursday, bagaman at recorded po yung episode na yun, pwede po ninyong balikan. Kapag ka po nawawala ang titulo, i-execute an affidavit of loss,
pagkatapos ay ipa-annotate po ninyo kaagad doon sa likod ng inyong titulo in the possession of the Register of Deeds. That way, no, kung sino mang mag-transact dito, sino mang tumanggap nito, no, doon sa dokumentong ito, magkipag-transact on the property will be considered in bad faith. Ayan. Usapang Legal. May question dito, Iton Bulalayo, magandang gabi, nanonood sa atin dyan sa Pampanga. Magandang gabi po sa inyo. Meron pang question dito tungkol sa yung ibibenta ang property, magkaiba yung owner ng bahay, magkaiba din yung owner iba rin yung owner ng lupa, no? Kailangan po ninyong mag-agree, no? Kailangan din po ninyong i-disclose doon sa buyer na kung halimbawa kayo may-ari ng lupa, i-disclose niyo na hindi po ako may-ari nitoong bahay. So magkaiba po 'yon. So depende po 'yan sa inyong mga kasunduan. Usapang Legal. Medyo issue po ito lalo na kapag hindi mo pa pumapayag may-ari ng bahay, but then again, sila na ang mag-usap noong buyer, no? Dahil syempre iba po yung tax declaration para sa bahay, iba yung tax declaration para sa lupa. Ivy Gutierrez, magandang gabi sa iyo. Marilisa Ampuan dyan sa Mariners, Naga City, Camarines Sur. Paano po kung okay, nasagot ko na ito. Sabi ni Valentino Milena Poncha, mismo ka dyan, attorney. Tama, eksakto. Walang kasulatan. Isa ako sa mga biktima ng ganyan. Nakakadala talaga. Paano po kung ilang taon na nakalagpas ang bahay sa aming property? Ngayon, nagtatayo kami ng extension. Sinabi naman ng neighbor na may half-inch na lagpas. Half-inch? Ganto lang yun. Diba? Karampot na karampot. Half-inch. Ang liit ng half-inch. Nagmamatter pa ba yun? I mean, i-issue pa ba yun? Half-inch na lagpas sa property ng kapitbahay. Kaya dapat tabtabin yung sobrang wall sa extension. Ang tanong lang, yung lagpas na 2 feet at yung isang aircon na nasa property na namin, pwede ba namin singilin sa danyos? Pwede po ninyong singilin ng renta. No? Pwede po ninyong singilin ng renta. Dumulog na po agad kayo sa barangay para mapag-usapan po ninyo. Pero karapatan po ninyo na manghingi, either ibenta na nila yung portion na nasakop nila at the same time o kaya naman ay iparentahan ninyo yung portion na sinasakop nila or kinakain by 2 feet at saka yung portion sa may aircon. Usapang Legal. Okay, paano po yung caretaker na matagal na panahon pero yung nag-alaga ng bahay, binenta, di po alam ng may-ari, pwede po ba yun? Any advice? Siyempre, wala pong karapatan ang caretaker na magbenta. Again, kapag may caretaker, you document everything para wala po kayo maging issue at sinupin ang mga kopya ng titulo, pati ang tax declaration, maganda po, no? Na regularly na-check po ninyo para namomonitor po ninyo ang sitwasyon ng property ninyo. Usapang Legal. This has been a fruitful evening. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Nakasama ko sa kabilang side, Het Del Moro, and syempre pa mga taga DZRH News Television. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday. If you have questions, feel free to message me. Matagal po akong sumagot sa online pero nagbabasa po ako ng mga messages dito sa ating programa. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan.